Kabanata 6701. Pagpasok pa lang ni James sa makakapal na kulay lila na gas na nakapalibot kay Thea ay agad siyang natigilan sa nakitang nasa harapan niya. Ang tiyan ni Thea ay lumitaw na mas kitang-kita, halos 2 beses sa dating sukat. Nakikita rin niya ang paggalaw, dahilan ng pag-umbok ng kanyang tiyan. Sa sandaling iyon, mukhang nasasaktan si Thea, at tumulo ang mga butil ng pawis sa kanyang noo. Anong nangyayari? Anong nangyayari? Sumugod si James sa tabi ni Thea, inalok ang kanyang suporta. Ang anak natin, hindi siya lalabas. Sagot ni Thea na may kasamang luha at tawa. Nang mapagtanto, nanlaki ang mga mata ni James. Fraternal twins. Walang magawang sinabi ni Thea, hindi ako sigurado kung ano ang ginagawa niya. Patuloy siyang gumagalaw, at masakit. Kumunot ang noo ni James, saka inabot ang umbok. Bilang tugon, mabilis na lumayo ang sanggol, na naging dahilan upang mapaungol si Thea sa hindi komportable. Pagtingin sa tiyan ni Thea, bamulong siya, ikaw na maliit na manggugulo. Wala nang magandang gawin bago pa man ipanganak. Itigil mo na ang pananakit ng iyong ina, at lumabas ka kaagad. Or else, tuturuan kita ng leksyon. Isang kilalang umbok na parang maliit na kamao ang lumitaw sa tiyan ni Thea. Tila naintindihan ng sanggol ang mga salita ni James at tinutuya siya. Ngumuso si James, masyado kang masungit, maliit at mukha kang lalaki. Pangako hindi kita sasampalin ng napakalakas. Sampal, James. Isang nagmamaktol na boses ng sanggol ang lumabas sa tiyan ni Thea. Natigilan sina James at Thea, at nanlaki ang kanilang mga mata sa lubos na hindi makapaniwala na nagsasalita ang kanilang sanggol habang nasa sinapupunan pa lamang. Sa sandaling iyon, nagsimula silang magtanong kung ito ay isang sanggol o isang halimaw. Bago pa man magulo ang kanilang mga iniisip, isang lilang ulap ang namuo sa itaas ng ulo ni James. Sa isang malakas na dagandong, isang purple light beam ang bumaba at tumama kay James. Gulat na pinanood ni Thea ang eksena. Matapos hampasin, bumangon ang isang balahibo ng puting usok mula sa sunog na katawan ni James, at ang kanyang buhok ay nakatayo sa dulo. Hindi niya napigilan ang pagtawa matapos makita ang estado ni James. Malinaw na ang anak nila ang salarin na umatake sa kanya. Bumuga ng puting usok si James at umungol, "Damn it. Ikaw na maliit na bastos, ikaw ba ay isang pagpapala o isang sumpa?" Hindi napigilan ni Thea ang tumawa, ngunit agad na napangiwi ang kanyang mukha sa sakit habang sinisipa ang sanggol sa kanyang tiyan. She pleaded, "Calm down, baby. Hindi na matiis ni mommy. Spank, James." Ang bulong ng sanggol. Ang isa pang kidlat ng lilang kidlat ay nahulog mula sa langit, dumiretso kay James. Sa pagkakataong ito, mabilis na inabot ni James ang pababang lilang kidlat, pinunit ito. Walang reaksyon ang tiyan ni Thea. Nag-aalalang tanong ni Thea, anong nangyari? Bakit siya tumigil sa paggalaw? Saglit na nag-isip si James at agad na nagkaroon ng ideya. Mabilis niyang inihagis ang Dawn Blaze form at nilapitan ang kanyang anak na babae, na napapalibutan ng purple gas. Itinaas ng sanggol ang kanyang ulo, tinitingnan si James na may mga malanding mata. Ang mga mata ng sanggol ay kumikinang sa pananabik. Itinapon niya ang espiritu ni Morgoth at mabilis na pinasok ang purple gas kung saan naroon si Thea. Kabanata 6702. Nagulat si James sa nakita. Natulala rin si Nyagor at Herodias, na nanunood sa malapit. Samantala, ang espiritu ni Morgoth ay nagpupumilit na tumayo mula sa lupa na may hagulgol. Kailangan kong makaalis kaagad dito. Grabe ang buong pamilyang ito. Mas masama pa sila kaysa sa akin. Nang malapit nang makatakas si Morgoth, ang Year-Swan Genesis Bell ay bumaba mula sa langit at nakulong siya. Galit na sigaw niya, "You sneaky little, tinambangan mo ako. Ikaw ay walang utang na loob. Baliw ka, arg." Matapos ang sunod-sunod na malungkot na pag-iyak, natahimik siya. Samantala, ang kapaligiran sa loob ng lilang gas ay agad na nagbago pagkatapos dumating ang sanggol na babae. Umayos na ang matigas na bata sa tiyan ni Thea at tumigil na sa kanyang mga kalokohan. Biglang tinapik ng baby girl ang tiyan ni Thea. Isang lilang liwanag ang agad na lumitaw mula sa tiyan ni Thea,
na tumambad sa isang bagong silang na sanggol na lalaki sa gitna nito. Agad na umatras ang nakaumbok na tiyan ni Thea na nagpanumbalak sa kanyang balingkinitan. Nakahinga naman ng maluwag si Thea. Gayunpaman, itinulak siya ng sanggol na babae nang siya ay lumitaw, na naging dahilan upang siya ay matamba. Sa sandaling iyon, ang kalangitan sa itaas nila ay nabalot ng mga lilang ulap, at ang quasar lightning ay mabilis na bumaba patungo sa sanggol na lalaki. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi nasakta ng sanggol na lalaki. Sa halip, mapaglaro niyang sinalo ang mga kidlat at kinain ito na parang mga candy. Si James, na muling pumasok sa purple gas, ay nalaglag ang kanyang panga pagkatapos masaksihan ang eksena. Ang pag-uugali ng kanyang bagong panganak na mga anak ay hindi kapani-paniwalang kakaiba, ngunit ang mga sorpresa ay malayong matapos. Biglang, hindi mabilang na masa ng lilang gas ang mabilis na nagtipon sa paligid ng sanggol na lalaki. Sinabayan ng mga nakakatakot na dagandong, umiikot na puyo ng liwanag habang nasaksihan ang dramatikong paglalahad ng mga pangyayari, nilingan ni James si Thea at tinanong, "So mga homegrown children sila?" "Oo. Sinong mag-aakala na magkakaroon tayo ng mga makapangyarihang anak?" Tumango si Thea. Tinangka ni James na gamitin ang kanyang Chaos Yin Yang Eyes upang suriin ang kanilang cultivation rank ngunit natagpuan na ang kanilang lakas ay lampas sa kanyang kakayahang makita. Gayunpaman, maliwanag na ang kanyang anak na babae at anak na lalaki ay may homegrown essence sa loob nila, at ang kanilang pag-iral ay higit na nakahihigit sa iba. Sa sandaling iyon, kinusot ng sanggol na babae ang malaki at magagandang mata kay James. Then, she tilted her head and stretched her chubby hands. Kumunot ang noo ni James na baka sa mukha niya ang kahihiyan. Hindi makapaniwalang tanong ni Thea, "Ano ang ipinangako mo sa kanya?" Napangiti ng mapait si James at sinabing, "Nangako si Daddy na bibigyan ka ng magandang pangalan, di ba?" "Paano si Juliet?" Kumunot ang noo ng sanggol na babae, halatang hindi nasisiyahan sa pangalan. Nagmamadaling sabi ni James, "Nisa. Ang ganda ni Nisa." Lalong tumindi ang galit ng baby girl, at ipinatong niya ang kanyang mga braso sa kanyang balakang, pinandilatan si James. Agad na naramdaman ni James ang matinding pressure, at ang discomfort ay napakalaki. Ang sanggol na babae ay malapit nang ilabas ang kanyang galit. Kabanata 6703. Matapos marinig ang sinabi ni Thea, nilibot ng baby girl si James at iniunat muli ang kanyang chubby little hand. Hinihiling kanya na pumili ng ibang pangalan. Agad na kumilos si Thea bilang tagasalin ng kanyang anak. Natagpuan ni James na nakakatawa ang sitwasyon. Siya ay isang hindi kapani-paniwalang powerhouse sa Genesis Worlds, ngunit hindi iyon mahalaga sa harap ng kanyang mga bagong silang na anak. Matapos mag-isip ng mahabang panahon, same time niyang sinabi, "Paano si Zurian Caden? Ipinanganak ka sa Great Historial Land, napapalibutan ng purple gas, at may ultimate yin body type." Perpekto ang tunog ni Zurian. Pinaikot-ikot ng sanggol na babae ang kanyang magagandang mata, nag-iisip tungkol sa bagong pangalan. Tila hindi siya lubos na nasisiyahan ngunit nalaman niyang katanggap-tanggap ito. Ngumiti si Thea sa baby girl at sinabing, "Zurian. Wala dito, Zurian." Agad na tumalon si Zurian sa mga bisig ni Thea. Pagkatapos, hinailan niya ang manggas ni James at itinuro ang kanyang kapatid, na napapalibutan pa rin ng purple gaze at quasar lightning. Sinasabi niya na oras na para bigyan ng pangalan ang kanyang kapatid. Muling gumanap bilang tagasalin si Thea. Sumimangot si James at sinabing, "May hindi tama." Mukha siyang 3 taong gulang ngunit hindi pa rin makapagsalita para sa sarili. Hindi kaya siya ay pipi. Nang matapos siyang magsalita ay agad siyang sinipa ni Zurian. Pinatatag ni James ang kanyang katawan at natagpuan ang kanyang sarili sa tabi ni Yegor at Herodias. Nagkunwari siyang kalmado at sinabing, "Ako, masyadong malakas ang purple gas at pinaalis ako doon." Agad siyang inilantad ni Herodias, na nagsasabi, "Ikaw ay pinalayas." Natahimik si James. Yegor chuckled, tinuro ang tiyan ni James, at sinabing, "May mga bakas ng paa sa buong katawan mo. Mukhang masakit. Nagalit ka ba sa asawa mo?" "Asawa ko." Awkward na tumango si James. Ang pag-amin na sinipa siya ng asawa ay mas maganda ang pakiramdam kaysa sabihing anak niya iyon.
Tinapik ni Yegor ang balikat ni James at nakangiting sinabing, "Binabati kita, James. Isinilang ang iyong mga anak sa Great Historical Land sa ilalim ng Hongroom Aura. Ito ay isang napakabihirang pangyayari at isang ganap na pagpapala para sa kanila." Ngumiti si James at sasagot na sana. Gayunpaman, naantala siya ng mabagsik na mukha na si Herodias na nakatayo sa isang tabi. Tinanong niya, "Nakuha mo ang Historical Soul Pearl, Order, at Lotus. Kaya bakit hindi ka sumanib sa Marcy Ice Soul? Bakit hindi mo pa pinagsasama ang Marcy Ice at Historical Power?" Natigilan siya sa biglang tanong. Sinaway ni Herodias, "Bakit ka umaasa sa kapangyarihan ng demonyong iyon? Hindi mo ba alam ang kahihinatnan? Sa Zymergy, binalaan na kita na layuan mo siya. Bakit mo?" Sumabad si Yegor, "Herodias, ito ay isang napakahalagang sitwasyon. Nasa awa tayo ni Cory. Kung pabaya, nasawi tayo. Si James ay nakipagsapalaran para iligtas tayo. Paano mo siya masisisi?" Sinipa ni Herodias si Yegor at sumagot, "Siya ba ang sinisisi ko? Nag-aalala lang ako sa kanya." Galit niyang iwinagayway ang kanyang kamay at sinabing, "Imposibleng mga tuwiran kayong mga lalaki. Gawin ninyo ang anumang gusto ninyo." Nag-transform si Herodias sa isang bahid ng lilang gintong liwanag, pagkatapos ay sumugod sa lilang masa ng hangin sa paligid ng Thea. Napabuntong hininga si Yegor at nagbitiw na nagkomento kay James, "Patawarin mo ang kanyang mga masasakit na pananalita. Siya ay medyo mainitan ang ulo." Mahinahong sinabi ni James, "Naiintindihan ko ang kanyang mga alalahanin. Sina Turta at Silver ay nagsakripisyo upang mabuklod si Morgoth. Siguradong labis siyang nasaktan nang mawala sila." Tumingin si Yegor kay James at sinabing, "Hindi lang iyan, ngunit lubos siyang nagmamalasakit sa iyo. Nakikita kanyang parang sarili niyang anak." Sinalubong ni James ng tingin si Yegor at nakangiting sinabi, "I know. That's why there's no need to explain. Still, I think you understand me the best." Ang pagkagulat ni Yegor ay mabilis na napalitan ng tawa. Maaaring hindi lubusang maunawaan ni Herodias ang iniisip ni Santiago, ngunit naunawaan niya ito. Ang dahilan kung bakit pinigilan ni James na sumanib sa Historical Soul Pearl ay dahil sa mga pangakong ginawa niya. Ang mga magsasaka na gumamit ng Marcy Ice Power at Historical Power ay umaasa kay James. Biglang hinarap ni Lysia si James, "Guro, ang tanawin dito ay maaaring makaakit ng pansin ng mga powerhouse sa lalong madaling panahon. Dapat ba nating isaalang-alang ang paglipat?" Kumunot ang noo ni James, at nang sisigat pa sana siya, naputol siya ng dalawang mahinang tawa na nagmumula sa kawalan. Kamangha-manghang. Ito ay talagang kamangha-mangha. Hindi ako makapaniwala na dito ipinanganak ang mga Hongroom children. Ito ay isang pambihirang pangyayari. Isang lalaki ang naglalagay ng yin, at isang babae ang naglalagay ng yang. Ito ay isang pangyayari na posible lamang sa natural na pagkakasunod-sunod. Agad namang naging alerto sina James at Yegor. Ang sanggol na lalaki ay biglang umakyat sa hangin, dala ang isang malawak na kalawakan ng lilang liwanag. Kasabay nito, ang sanggol na babae, na nasa bisig ni Thea, ay tumaas din sa langit, na pumwesto sa tabi ng sanggol na lalaki. Nasaksihan ng kakaibang palabas na ito, kumunot ang noo ni James. Kasama si Yegor, sumama siya sa kanyang mga anak. Mula sa kawalan sa unahan, dalawang kumpol ng mga lilang ulap ang sumulong. Sa ibabaw ng mga ulap na ito, dalawang ethereal figure. Lumipat sila sa kalangitan, nag-iwan ng mga nakamamanghang after images. Napakaganda at kamangha-mangha ang tanawin. "Sino nandyan?" Galit na tanong ng batang lalaki. Kabanata 6704. Nagpalitan ng tingin sina James at Yegor, na parehong halatang nagulat sa mga pangyayari. Nagulat sila na ang dalawang bagong silang na ito ay nagpapakita ng gayong walang takot na mga espiritu, na handang harapin ang sinumang darating sa kanila. Habang papalapit ang dalawang misteryosong figure, tumuntong sa mga lilang ulap, naging malinaw ang kanilang anyo. Ang isa ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may pulang buhok na nakasuot ng asol na damit. Hawak niya ang isang setro at tumayo na may kumpiyansa na poster. Napapalibutan ng isang purple-blue aura, ang kanyang presensya ay namumuno. Ang isa naman ay isang matanda na nakasuot ng pulang damit.
Ang kanyang buhok at balbas ay puti ng nyebe, at ang kanyang ekspresyon ay mabait. Isang halo ng pulang ilaw ang bumalot sa kanya, na nagdulot sa kanya ng isang sagradong aura. Huminto sila matapos makita si James at ang iba pa. Kahit na hindi sila nagpakita ng puot, ang kanilang presensya ay mapang-api. Nasa Declan rank sila, tama ba? Nakipag-usap si Yegor kay James ng telepatiko. Nanatiling tahimik si James, tinitigan ang dalawang figure sa kanyang harapan gamit ang Chaosian eyes. Hindi nagtagal, nalaman niyang nasa Xerxo Declan rank sila. Matapos magkaroon ng magaspang na ideya ng kanilang cultivation rank, maingat na sumulong si James at bahagyang yumuko. Pwede ko bang tanungin kung sino kayong dalawa? Anong nagdala sa iyo dito? Nagpalitan ng makahulugang tingin ang dalawang figure at tumango sa isa't isa. Ang matandang lalaki na naka-red robe ay tumugon ng isang mainit na ngiti, kami ay historical envoys. Ang pangalan ko ay Sherman Yusef. Malamig na sumagot ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakaasul na roba, Manny Dexter. Nakakunot noong tanong ni James, mga sugo. Sino ang nandito para makita mo? Nakangiting sagot ni Sherman, syempre, ikaw, Chosen One. Chosen One, umalangaw si Manny, ang boses niya ay may awtoridad. Nagulat si James, iniisip kung sa paanuman ay alam nila na darating siya sa Great Historical Land. Habang pinag-iisipan ang kanilang intensyon, maingat na nagtanong si James, paano kita matutulungan? Bago makasagot si Sherman, agad na lumipad ang dalawang sanggol at pumuesto sa tabi ni James. Ang dalawa ay napapalibutan pa rin ng makulay na lilang enerhiya at may kaibig-ibig na hitsura. Pinaikot-ikot ni Sherman ang kanyang balbas at tumawa, kapansin-pansin nga ang mga bata ng Hongrom. Napakabihirang buhay. Nababalot sila ng Hongrom aura. Mayroon silang walang hangganang potensyal. Tumingin si James sa kanyang mga anak at walang magawang tumugon, they're quite the handful, even after birth. I hope you excuse their rude behavior. Humalaklak si Sherman, paano natin sila masisisi? Sila ang unang nabubuhay na nilalang na ipinanganak sa dakilang lupang pangkasaysayan, at ang kanilang katayuan ay mas mataas kaysa sa atin. Kinumpirma ng lalaking nakasuot ng asul, hindi namin kaya. Pansamantalang tanong ni James, maaari ba akong magtanong kung ano ang espesyal sa Hongrom children? Nagulat si James sa sinabi niya. Si Yegor ay nagtanong ng may pagkamangha, hindi ba sila ay hindi magagapi? Nakangiting paliwanag ni Sherman, they're pure entities with no intentions or desire. Kumikilos sila ayon sa kanilang mga gusto, bumabalik sa kanilang natural na estado, at sa gayon ay natural na hindi magagapi. Gayunpaman, ang kanilang uri ng pagiging invincibility ay hindi ang karaniwan nating pamilyar. Hindi sila mabuti o masama, kaya't hindi maaaring manalo o matalo. Malakas na nag-isip si Yegor, so, hindi sila mapipigil. Ibinalik ni Sherman ang tanong, sino ang maglalakas loob na kontrolin sila? Kung gusto lang nilang maabot ang kanilang katapusan. Kabanata 6,705. Ngunit kung sila ay kontrolado o bumuo ng kanilang sariling mga pagnanasa, ang kanilang mga kapangyarihan ay maglalaho. Pinuno ni Manny, smart. Nakangiting sabi ni Sherman, tulad ng inaasahan mula sa pinili. Napakalalim ng pagkakahawak mo sa kataas-taasang landas. Talagang pambihira. Pagkatapos magkomento, lumingon si Sherman kay Yegor at sinabing, kaya, ang pagsisikap na gamitin ang mga ito para makipagsapalaran sa Great Historical Land ay isang malaking pagkakamali. Hindi nila maibibigay ang hinahanap mo. Sa halip, dadalhin ka nila sa hindi mabilang na problema. Tumingin si Yegor kay James at nagkibit balikat. Iminuwestre ni Sherman si James nang may pag-eniaya at sinabing, pakiusap sumama ka sa amin, pinili. Naghihintay ang ating guro. Nagulat si James, naisip ni James, may master sila. Napakalakas na nilang magsasaka. Hindi ko maisip kung gaano kalakas ang kanilang Panginoon. Pagkatapos mag-isip-isip, biglang nagtanong si James, pwede ko ba silang isama? Oo naman. Nakangiting tumango si Sherman. Ikanaway ni Manny ang kanyang kamay, at isang lila-asul na glow ang nag-angat kina Thea at Herodia sa kawalan. Nang sila ay aalis na, 4 na pulang multo ang sumugod kay James sa bilis ng kidlat mula sa kanan. Mapangahas.
Ungol ni Manny at itinulak pasulong ang mga palad. Isang kakila-kilabot na lilang asul na liwanag ang lumitaw, na naging parang mga palad, at lumipad sa kalangitan. Boom! 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 Kasunod ng mga dumadagandong na pagsabog, ang apat na pulang multo na nakasakay kay James ay naalis. Sa sandaling nabawi nila ang balanse, ang kanilang tunay na anyo ay nahayag. May dalawang lalaki at dalawang babae na may pulang buhok at pulang-pula ang mga mata. Ang kanilang mga katawan ay nababalot ng apoy, na nagpapakita ng isang nakakatakot na tanawin. Ang apat na Essence Masters. Sigurado ba ang Zazen Temple na walang anumang batas? Ang apat na figure ay humagalpak sa tawa at sabay-sabay na umungal. Sherman, bakit sa tingin mo ang Horvath Temple ay ang tanging maaaring mag-imbita ng pinili? Nagulat si James sa apat na figure. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang apat na tao na nagsasalita sa ganoong katumpak na unyon, na parang pareho. Kasabay nito, may napansin siyang kakaiba. Bukod sa kanilang mga kasarian, halos magkamukha ang apat. Sila ay may parehong maapoy na pulang buhok at pulang-pula na mga mata, at ang kanilang cultivation rank ay pareho. Ang kanilang pagkakatulad ay naghinala sa kanya na sila ay quadruplets. Habang pinoproseso pa ni James ang sitwasyon, bumantong hininga si Sherman, there's an order to matters. Since we met him first, don't you think that gives US priority? Sabay-sabay na sinabi ng apat na figure, ang yabang. Tingnan natin kung maaari mo siyang dalhin dito. Habang sina Sherman at Manny ay nakikipaglaban sa apat na nag-aalab na figure, isang matinding labanan ang sumiklab. Napakatindi ng banggaan na nagdulot ng nakakabinging pagsabog. Ang mga shockwaves ng labanan ay napakalakas na sina James, Yegor, Herodias, at Thea ay natambo lahat. Mabilis silang bumaba sa lupa, gamit ang Years 1 Genesis Bell bilang kanilang kalasag. Ang pagkakaiba sa mga antas ng kapangyarihan ay isang mapait na tableta para lunukan nila. Ito ay isang malinaw na paalala ng malawak na pagkakaiba sa pagitan ng kanilang mga mundo. Mayroong hindi mabilang na mga powerhouse sa Declan rank sa Great Historical Land. Samantala, ipinaglalaban pa rin ng mga cultivator ng outside world ang pagkakataong makapasok sa Zeklan rank. Kabanata 6706. Naguguluhan, tumingin si Yegor kina Herodias at Thea. Dahil pareho silang ipinanganak mula sa innate energy, naisip niya na mas marami silang alam tungkol sa Great Historical Land. Marahang bumantong hininga si Herodias at nagpaliwanag, narinig ko ang tungkol sa 10 banal na templo ng Great Historical Land mula sa aking ina. Tila sila ang namamahala sa lahat ng kapangyarihan at lakas sa paglilinang ng Greater Realm. Kumunot ang noo ni James habang nagtanong, so sila ang pinagmula ng mga kapangyarihan at lakas ng Greater Realm. Itinaas ni Thea ang kanyang ulo at sumagot, exactly. That's why they can't leave and know nothing beyond this land. Lalong nagsalubong ang mga kilay ni James. Naabot nila ang ganoong kataasan sa mga ranggo ng paglilinang na ang pag-alis ay magdudulot ng kaguluhan sa buong Greater Realms. Tumingin si Thea kay James at sinabi, kaya ang mga cultivators sa Zeklan rank ay hindi kailanman nakapasok sa Great Historical Land. Ikaw at si Yegor ay ang exceptions lang. Lumingon si James kay Yegor at nagtanong, ibig sabihin ba nito ay dapat nating ituring ang ating sarili na may pribilehiyo? Hindi nasisiyahang sinabi ni Yegor, syempre. Kung tutuusin, ipinanganak sila mula sa innate energy. Hindi tulad natin, ang mga mortal ay pinalaki ng ating mga magulang. Sa mga tuntunin ng lahi, natural na mas mataas sila sa atin. Agad siyang binigyan ni Herodias ng isang mabilis na sipa. Matanda ka na para magtampo ng ganyan. Pagtatawanan ka ng young couple. Tumingin si James kay Thea ng mapait na ngiti. Siyempre, superior ang asawa ko. Pinandilatan ni Thea si James. Bigla siyang napabuntong hininga, nasaan ang mga anak natin? Saan sila nagpunta? Agad na nabalisa sina James, Yegor, at Herodias sa itinaas na pag-aalala at sinimulan nilang suriin ang kanilang paligid. Sa kalaunan ay nakita nila ang dalawang bata sa gitna ng kaguluhan ng larangan ng digmaan sa kawalan. Walang takot ang ipinakita ng dalawa. Sa gitna ng matinding sagupaan, naglibot sila sa larangan ng digmaan, nangongolekta ng anumang enerhiya na kanilang natagpuan.
Hindi mahalaga kung ito ay ang purple gold power ni Sherman, ang purple blue energy ni Manny, o ang nagliliyab na apoy mula sa apat na nagniningas na pulang nilalang, walang takot nilang nilamon sila. Namangha si Igor, nakakamangha. Sa bilis na ito, malapit na nilang maabot ang Zeklan rank, tama ba? Bumulong si Herodias, hindi mahalaga sa kanila ang ranggo ng paglilinang. Ang mga ito ay hindi magagapi na mga nilalang at simpleng nag-e-enjoy sa pag-ubos ng lakas at lakas. Walang imik si James. Ayaw ng kanyang mga anak ng gatas, pagkain, o tubig. Kapangyarihan lang ang hinanap nila. Sa halip na mga bata, sila ay parang mga black hole. Ang tunay na ikinagulat ng lahat ay ang nakita nilang mabilis na paglaki pagkatapos makuha ang enerhiya at kapangyarihan. Kabanata 6707. Sa sandaling iyon, umalangaw-ngaw ang musikal na tunog ng isang instrumento, unti-unting lumalapit kina Sherman at Manny. Ang barrage ng mga musical notes ay dumaan sa kawalan, na nagpatamba kay Sherman at Manny, sabay-sabay na umuubo ng dugo. Napabulala si Sherman, si Lord Zenda. Sa ibaba, sinubukan ni James at ng kanyang mga kasamahan na hanapin ang pinagmulan ng musical assault. Hindi nagtagal, isang magandang babae na nakasuot ng dumadaloy na puting damit, na ang kanyang mukha ay natatakpan ng puting belo, ay lumitaw sa paningin. Dahan-dahan siyang lumutang sa quasar cloud, nakakandong sa isang gugan. Ang kanyang hitsura ay magiting at marilag, kalmado ngunit kahanga-hanga. Ang nagniningas na pulang noto mula sa kanyang instrumento ay napalitan ng isang barrage ng nagniningas na pulang sword lights, walang humpay na bumubulusok kay Sherman at Manny. Nahaharap sa gayong matinding pagsalakay, napilitan sina Sherman at Manny na gamitin ang lahat ng kanilang supernatural powers upang ipagtanggol at umatras. Lumipat ang kapaligiran ng ang misteryosong babae ay lumipad sa ibabaw ni James at sa kanyang grupo, kung saan ang musika mula sa gugan ay biglang huminto. Biglang pinutol ng malamig niyang boses ang katahimikan. Maaaring hindi kahanga-hanga ang Four Essence Masters. Gayunpaman, hindi para sa mga tulad ng Horvatat Temple ang maghatol. Nang marinig ang boses, nagpakita ng mga palatandaan ng gulat sina Sherman at Manny. Mabilis nilang iniyuko ang kanilang mga ulo at lumuhad sa kawalan. Lord Zenda, magalang na bati sa kanya ng dalawa. Ililigtas ko ang iyong mga buhay. Bumalik at ipaalam kay Lord Horvatat na kukunin ng Zazen Temple ang pinili. Kung gusto niyang pag-usapan ng mga bagay, hilingin sa kanya na pumunta sa ating templo. 1/3. Nanatiling tahimik sina Sherman at Manny at hindi kumikibo. Tumango ang babae, hindi mo ba naiintindihan? Nagmamakaawa si Sherman, maaari bang makipag-usap tayo sa pinili? Tutal, curious din kaming mga nilalang at gusto naming. Pwede ka. Tumango ang babae. Sa sumunod na sandali, humarap agad si Sherman sa grupo ni James. Nang makita si Sherman na puno ng dugo at kitang-kitang nasugatan, sumimangot si James. Sir. Mapait na ngumiti si Sherman at sinabing, hindi mo ako kailangang harapin ng magalang. Gaya ng nakikita mo, kahit na maabot ang tuktok ng Xerxodeclan rank, tayo ay walang iba kundi mga alipin at hindi karapat-dapat sa gayong paggalang. Pakiramdam ni James ay napuno ng galit ang kanyang puso. Kung ganoon bakit ka pumunta dito? Pangalawa, kung hihilingin nila sa iyo na isuko ang iyong mga kapangyarihan at sumali sa kanila, mag-isip ng mabuti bago ka gumawa ng desisyon. Pangatlo, dapat kang tumanggi kung nag-aalok sila na tumulong sa pagtatasa ng iyong mga kapangyarihan. Pagkatapos magbigay ng payo, itinaas ni Sherman ang kanyang mga kamay kay James. Isang panandali ang tingin ng pagbibitiw ang bumungad sa kanyang mga mata. Pagkatapos, walang ibang salita, umakyat siya sa langit, na wala kasama si Manny. Sa sandaling iyon, umalangaw-ngaw ang boses ni Lord Zenda. Sa ganitong paraan, pinili. Mapanlate ang boses ng babae. Hindi siya pinansin ni James at sinigawan ng kanyang mga anak, stop playing around. Oras na para pumunta. Matapos matigilan, ang mga bata ay nag-transform sa mga purple light beam at bumalik sa tabi ni James. Makahulugang tumango si James kina Yegor at Herodias, saka ainal-alayan si Thea. Bilang pag-iingat, ang Years 1 Genesis Bell ay naka-hover sa itaas nila habang nagmamadali sila sa malayo. Natigilan ang misteryosong babae sa ginawa nila.
Pagkatapos niyang alamin ang sitwasyon, nagsalubong ang mga kilay niya. Hindi niya inaasahan na tatanggihan ng pinili ang kanyang kagandahang loob. Ang lakas ng loob niyang huwag pansinin si Lord Zenda. Ang Four Essence Masters ay biglang nag-transform sa apat na nagniningas na pulang anino, na mabilis na hamarang kay James at sa kanyang mga kasama. Agad namang nagbantay ang grupo ni James ngunit walang takot. Ang True Essence Masters ay sumigaw, bagaman ikaw ang pinili, ikaw ay isang mortal pa rin. How dare you put on airs in front of our Lord Zenda? You must have a death wish. Nang sila ay kikilos na, ang mga batang nakaupo sa balikat ni James ay biglang nag-transform sa dalawang sinag ng purple light at sumambulat. Sa apat na malulutong na tunog, ang True Essence Masters ay sinampal sa mukha, na iwan na tulala. Tinapakan ng dalawang bata ang apat na True Essence Masters, mabilis na pinatay ang kanilang nagliliyab na apoy. Biglang lumabas mula sa kanila ang daan-daang bola ng enerhiya. Sinamahan ng marahas na pagsabog, hindi mabilang na mga bihirang kayamanan, armas, materyales, elixir, at manual ang nakakalat sa kalangitan. Sumugod ang dalawang bata, tuwang-tuwa na parang pumasok sa isang palaruan na binubuo ng kanilang mga paboritong laruan. Pumitas sila ng ilang gamit at pabirong inihagis ang mga ito. Ang lahat ng naruroon ay nanunood sa ganap na pagkagulat. Ang isa sa mga True Essence Masters ay tumayo sa pagkakagulo at bumulong, anong nangyayari? Malakas tayo sa Xerxodeclon rank, kaya paano tayo matatalo ng dalawang bata lang? Nahihirapang tumayo ang kanyang mga kasama, puno ng galit ang kanilang mga mukha. Akmang gagantay sila sa mga bata ay agad na sinaway ni Zenda ang mga ito, tumigil na nga kayo. Sila ay mga batang Hongrom, mga buhay na hindi mo kayang saktan. Ang True Essence Masters ay agad na natigilan. Ang kabigatan ng mga kahihinatnan kung sila ay kumilos sa kanila. Sa sandaling iyon, nakikipag-ugnayan si Lizzie kay James ng telepathically. Mapaglarong tanong ni Lizzie, hindi ba nakakaaliw iyon, guro? Nabigla pa rin sa mabilis na pangyayari, nagmamadaling nagtanong si James, inutusan mo ba silang gawin ito? Ngumiti ng pilyo si Lizzie at sumagot, wala akong ginawa. Sinabi ko lang sa kanila na may dalang mga kawili-wiling bagay ang mga masasamang iyon. Pagkatapos, agad silang lumabas. Hindi nakaimik si James, bahagyang naguguluhan sa sitwasyon. Sinabi ni Sherman na hindi sila magagapi dahil sa kanilang dalisay na puso at kawalan ng pagnanais. Sa sandaling magkaroon sila ng motibo o kontrolado ng iba, mawawala sa kanila ang lahat. Gayunpaman, naapektuhan ni Lizzie ang kanilang desisyon na salakayin ang True Essence Masters. Biglang may galit na boses babae ang nagmula sa likod ng grupo ni James. How dare you control the Hongrom children? Hindi na kinailangan pang tumingin ni James para malaman na kumilos na si Lord Zenda. Agad itong lumingon at humarap sa kanya. Ang mga puwersa ay agad na pinagsama sa isang nakakatakot na dragon at hinarap ang banal na liwanag. Boom! Sa isang dumadagandong na kalabog na umaalingaw sa kalangitan, ang dalawang puwersa ay nagtagpo ng isang matinding pagsabog, na nagresulta sa malalakas na shockwave na tumatagos sa paligid. Sa sandaling iyon, sabay-sabay na tinapik ni Herodias at Yegor ang kanilang 30 power at matuwid na aura, na lumikha ng napakalaking purple gold na energy barrier para protektahan sina James at Thea. Boom! 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 Ang sunod-sunod na matinding pagsabog ay sumunod, at ang purple gold barrier ay nabasag. Wala nang mas magandang sitwasyon si Lord Zenda. Nahuli sa shock waves, napilitan siyang umatras sa malayo. Kumaway ang kanyang puting robe, at napahawak siya sa kanyang gugan sa gulat. Anong klaseng kapangyarihan ito? Dumiretso si James at mahinahong sinabi, magkaiba tayo ng landas at hindi tayo magkapareho ng pag-iisip. Hindi ako ang pinili, at hindi ko nais na maging Hongrom children ang aking mga anak. Kahit na gusto kong iwasan ang conflict, hindi ako natatakot dito. Kahit na nasa Xerxodeclon rank ka at nasa 9th Zaclon rank lang kami, hindi naman siguro kami matatalo sa iyo. Kung itutulak mo kami sa aming mga limitasyon, ang magkabilang panig ay mauuwi sa pinsala. Mangyaring pag-isipang muli.
Ang mga salita ni James ay may malinaw na babala at nagpahayag din ng kanyang sama ng loob sa pagiging mapang-akit ni Zenda. Matapos huminga ng malalim, itinabi ni Zenda ang kanyang gukon at ikinulong ang kanyang mga kamay kay James. Pasensya na po. Patawarin mo sana ang kabastusan ko. Nang makita ang pagbabago ng ugali, nakaramdam si James ng pagkagulo sa loob niya. Maliwanag, ang lakas ng isang tao ay direktang nakaimpluwensya sa kapangyarihan at katayuan ng isa. Ang pagbabago ni Lord Zanda ay malinaw na naglalarawan ng paggalang na ipinag-uutos ng kapangyarihan. Ang pagbabago ni Lord Zanda ay malinaw na naglalarawan ng paggalang na ipinag-uutos ng kapangyarihan. Gayunpaman, nanatiling mapagpakumbaba si James. Nagtaglay siya ng ilang trump card na nakatago mula sa kanyang kalaban, kabilang ang katotohanang siya ay sumanib sa Morgoth Spirit, na maaaring maghatid ng isang mapangwasak na suntok sa kahit na isang mabigat na kalaban sa Xerxodeclon rank. Marahil ay makakalaban pa niya si Zenda, na nasa tuktok ng Ytro-Declon rank. Bukod dito, si James ay nagkaroon ng suporta ni Lysia, kasama ang tulong ng kanyang dalawang anak, na nagpatibay sa kanyang posibilidad na magtagumpay. Gayunpaman, mas pinili niyang iwasan ang pag-deploy ng mga hakbang na ito maliban kung talagang kinakailangan. Sa sandaling iyon, isang dosenang makakapal na lilang mga bola ng liwanag ang lumitaw sa kalangitan, mabilis na nagtipon patungo sa kanila. Halatang naalarma si Zenda at agad na nagbabala, pupunta sila para sa iyo at sa iyong mga anak. Kung hindi ka sasama sa akin, ang pagbagsak sa kanilang mga kamay ay maaaring magpahiwatig ng iyong kapahamakan. Isang dismissive sneer ang ibinigay ni James. Pagkatapos, sa pamamagitan ng pagkakaway ng isang kamay, dinala niya sina Herodias, Yegor, Thea, at ang kanyang mga anak sa kaligtasan ng Year 1 Genesis Bell. Zenda, tama ba? Tatandaan kita. Huwag kang mag-alala. Hahanapin kita. Pagkatapos magsalita ay agad ding nagtago si James sa Year 1 Genesis Bell. Ang Year 1 Genesis Bell ay nagsimulang umikot ng mabilis, na naglalabas ng nakakasilaw na liwanag habang ito ay sumabog sa malayo. Samantala, ang grupo ni James sa loob ng Year 1 Genesis Bell ay hindi kapani-paniwalang kinilig. Habang naglalakbay, umindayog sila ng magkatabi. Dahil sa ebolusyon ng kampana, ang bilis ng paglalakbay nito ay nalampasan na ang mga limitasyon ng 9th Zaclan rank. Bukod dito, wala silang ideya kung saan sila patungo. Guro, isang malaking grupo ng mga powerhouse ang humahabol sa amin. Gamitin ang iyong mga kapangyarihan upang patatagin ang iyong sarili. Kailangan kong bilasan. Agad na umupo si James sa isang lotus na posisyon at itinuro, maupo ka at ipilit ang iyong kapangyarihan. Sina Yegor, Herodias, at Thea, na umindayog sa loob ng kampana, ay nagmamadaling ginawa ang sinabi sa kanila. Maya-maya, ang Year 1 Genesis Bell ay bumilis at parang isang spaceship na lumalampas sa bilis ng liwanag habang ito ay dumaan sa kawalan. Ang grupo ng mga powerhouse na sumusunod sa kampana ay bumilis, ngunit ang distansya sa pagitan nila ay lumaki. Naramdaman ang pagkaapurahan ng sitwasyon, mabilis nilang pinakawalan ang kanilang supernatural powers. Isang nakakatakot na Purple Forge ang bumangga patungo sa Year 1 Genesis Bell. Gayunpaman, agad na binasag ni Zenda ang kanilang mga atake. Ungol ng maputing buhok, damit. Tinutulungan sila ni Zenda. Lahat, buong lakas. Kasunod ng kanyang utos, ang grupo ng mga powerhouse ay sabay-sabay na gumamit ng kanilang lakas. Isang malaking purple beam na kinunan sa Year 1 Genesis Bell. Nahaharap sa gayong pambobomba, si Zenda ay biglang umiwas sa kaliwat kanan. Boom! Isang malakas na pagsabog ang umalingaw habang ang higanteng purple beam ay tumama sa Year 1 Genesis Bell. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi ito nasaktan at hiniram ang impact para bumulusok sa pulang ambon sa unahan. Napabulala si Zenda, ang ipinagbabawal na dugo. Nang makita ang pulang ambon, ang grupo ng mga powerhouse ay mabilis na huminto. Nag-hover sila sa hangin at napanganga sa gulat. Ang ipinagbabawal na dugo. Nakapasok na ang pinili sa Forbidden Bloodshed.
Tapos na ang lalaking mata ang sabi ng matandang babae. Gulat na napatingin ang lahat sa eksenang nasa harapan nila. Ganap nilang alam ang forbidden bloodshed at natatakot silang sumulong pa. Sa pagkakataong iyon, lumapit kay Zenda ang maputing buhok. Marami silang pinag-isipan ngunit hindi nila inasahan na ang pinili ay may personalidad at ugali na lubos na naiiba sa karaniwang mga mortal na nilalang. Tumingin ang maputing buhok kay Zenda at nagtanong, ano ang dapat nating gawin ngayon? Gusto mo bang pumunta sa Forbidden Bloodshed, o dapat na lang tayong pumunta? Mahinahong sabi ni Zenda, kung pareho tayong natatakot na pumasok, maaari tayong manatili dito at maghintay. Lalabas din sila sa wakas. Ang maputing buhok na matandang lalaki ay nanunuya, simple lang para sa iyo na sabihin. Sino ang mahuhulaan kung anong mga panganib ang nakatago sa loob ng Forbidden Bloodshed na ito? Paano kung maging demonyo siya? Tandaan, kinikimkim pa rin niya ang natitirang kaluluwa ng isang demonyong espiritu sa kanyang katawan, hindi pa banggitin ang kanyang mga anak sa Hongrom. Hindi ba dapat ikaw ay maging omniscient, Lord Tuvia? Gayunpaman, ito ang lawak ng iyong kaalaman. Puno ng iritasyon ang tono ni Zenda. Ang maputing buhok na matandang lalaki, na kilala bilang Lord Tuvia, ay natigilan sa kanyang mga salita. Biglang humakbang pasulong ang matandang babae na may mga sideburn at sinabi, ang pinili ay isa lamang hamak na nilalang mula sa mababang kaharian. Mayroon bang bagay sa kanya na maaaring matakot sa atin? Lumingon si Zenda sa matandang babae at nagtanong, familiar ka ba sa Hongrom at Chaos Essence? Sa mga salitang ito, kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon sa mukha ng matandang babae na may sideburns. Sabi ni Zenda na may mahinang buntong hininga, kanina lang ako nakaharap sa kanya. Siya ay tumutugma sa mga hula ng Jadhea tablet at siya nga ang pinili. Kakaiba, naramdaman ko ang tatlong misteryosong puwersa sa loob niya. Hindi ko maintindihan ang mga ito at nag-iingat ako. Kung hindi, hindi siya magkakaroon ng pagkakataong makatakas. Sa tabi ng lahat, ang kampanang nagpo-protekta sa kanila ay medyo pambihira na. Alam mo ba kung sino ang kumokontrol nito? Talaga bang manipulahin ito ng ilang cultivator sa 9th Zeklan rank? Sumagot si Tuvia, siguro ang gobernador ng Yin. Hindi pwedeng ibang tao kundi siya. Hindi sumang-ayon si Zenda, kakapanganak pa lang niya, hindi pa nakakabawi ang lakas niya. Higit pa rito, ang kanyang pag-iral ay nahati sa dalawang entidad. Sa ngayon, kalahati lang ng lakas ng nakaraan niyang buhay ang taglay niya. Nang marinig niya ang mga salita ni Zenda, ang matandang babae na may sideburns at Tuvia ay nagpalitan ng mga tingin, bawat isa ay nakakaramdam ng matinding kaguluhan sa kanilang mga puso. Sila ay mga banal na nilalang na may malaking impluwensya sa dakilang lupang pangkasaysayan. Maging si Zymergy ay tinatrato sila ng may paggalang. Pambihira para sa kanila na makatagpo ang hindi alam. Kung tutusin, naranasan at nakita na nila ang lahat ng uri ng mga bagay. Gayunpaman, ang sitwasyong kinakaharap nila ngayon ay hindi pa nagagawa, isang pambihira na hindi pa nila nakatagpo o narinig noon. Kaya naman, sila ay lubos na naguguluhan at hindi sigurado kung paano magpapatuloy. Pagkaraan ng ilang sandali, ang matandang babae na may sideburns ay iritadong sinabi, ano ang ginagawa ni Yeria? Hindi man lang niya ipinaalam sa amin ang tungkol sa gayong powerhouse na lumalabas sa Tai Chi World. Sumangot ng masama si Tuvia, kasuklam-suklam na tao si Yeria. Hindi mo dapat siya inirerekomenda bilang Tai Chi. Ang mga mortal ay tuso, kaiyahiya, at hindi mapagkakatiwalaan. Napuno ng galit ang matandang babae. Ano ang punto ng pagtatalo tungkol dito ngayon? Ang ating prioridad ay dapat na maakit ang pinili. Kung wala siya, walang makikinabang sa atin. Huwag nating kalimutan. Ang Zymergy ay lumalagong sabik, at marami sa kanila ang nagbabalak na umakyat. Pagkatapos, ang kanilang mga tingin ay nakatuon sa lugar na nababalutan ng crimson na ambon, pakiramdam na walang kapangyarihan. Napabuntong hininga si Zenda at Bam Ulong, maghintay lang tayo. Kahit na hindi natin siya masunod sa ating kalooban, dapat nating iwasang itaboy siya sa ating mga kaaway. Boom! Isang malakas na kalabog ang umalingaw habang ang Years 1 Genesis Bell ay bumagsak sa isang misteryosong sona na nababalot ng madugong pulang ambon.
Sa loob, si James at ang iba pa ay marahas na nataranta ng malakas na lindol, na nag-iwan sa kanila ng pagkataranta. Ang unang nakabawi sa katahimikan ay si Thea. Pinagmasdan niya ang kanilang paligid at napabuntong hininga, mukhang ito ang Forbidden Bloodshed. Sina James, Yegor, at Herodias ay nagpalitan ng gulat na mga tingin, walang kaalam-alam tungkol sa Forbidden Bloodshed. Gayunpaman, nang sumilip sila sa mga dingding ng Years 1 Genesis Bell, at lubos na nabigla sa nakita. Ang paligid sa labas ay nababalutan ng makapal na matangkad na ambon, at ang kalangitan ay nababahira ng kulay dugong mga ulap. Sa di kalayuan, ang mga bundok, ilog, at maging ang mga flora ay may maapoy na pulang kulay, nakahawig ng unang antas ng Forlet Land. Ang nagbukod sa lugar na ito ay ang pagkakaroon ng higit sa 100 menor de edad na pulang planeta na umaaligid sa malapit. Ang mga planeta ay umiikot sa kanilang kasalukuyang mundo sa isang mabagal, sinadya, clockwise na pag-ikot, na lumilikha ng isang eksena na nagpapaalala sa isang maliit na universo. Bukod dito, ang lugar ay may isang misteryoso at hindi pamilyar na kapangyarihan. Matapos maunawaan ang surreal na tanawin, nagtanong si James, anong uri ng lugar ang Forbidden Bloodshed, honey? Sina Yegor at Herodias ay masigasig na ibinaling ang kanilang atensyon kay Thea, inaasahan ang kanyang paliwanag. Sumilay sa magandang mukha ni Thea ang solemnidad habang ipinaliwanag niya, naputol ang memorya ko dahil nahati ako sa dalawa, ngunit sa naaalala ko, ang Forbidden Bloodshed na ito ay itinuturing na ang tanging ipinagbabawal na lokasyon ng Great Historical Land. Maging ang 10 banal na templo ay natatakot sa mga panganib sa loob nito. Ang alamat ay nagsasabi na ang mga nilalang na ipinanganak mula sa enerhiya ay babalik sa kanilang orihinal na anyo, at ang kanilang kamalayan ay mabubura. Talaga, ang pagbabalik sa kalikasan. Lalong tumindi ang pagkabalisa ni James sa revelasyon. Ibig sabihin kaya mo rin. Ngumiti si Thea ng malumanay at tiniyak, hindi pa ba ako nandito? Huwag kang mag-alala. Dapat ay ligtas ako hanggat nananatili ako sa loob ng Years 1 Genesis Bell. Si Yegor, na maingat na nakikinig, ay biglang nag-aalalang nagtanong, paano ang aking asawa? Nakaramdam din ng takot si Herodias, na napagtanto ang mga panganib na kinakaharap nila sa nakakatakot na kapaligiran. Ibinaling ni Thea ang kanyang atensyon kay Herodias at ipinaliwanag, hindi siya dapat maapektuhan. Bagamat anak siya ni Terta, hindi siya direktang ipinanganak mula sa Terta Power. Sa halip, siya ay inalagaan at ipinanganak mula sa sinapupunan. Kaya, siya ay itinuturing na isang mortal. Humigpit ang pagkakahawak ni Yegor sa kamay ni Herodias, at tumindi ang ekspresyon nito. Kahit na ang panatag ni Thea ay natatakot siyang bumitaw. Sa sandaling iyon, nakatanggap si James ng mensahe mula kay Lysia. Guro, ito ay isang napakaangkop na lugar para sa iyo upang linangin. Nagtanong si James, may alam ka ba tungkol sa Forbidden Bloodshed? Nakangiting sagot ni Lysia, kung hindi ko pa nabawi ang mga alaala ko, hindi ako clueless. Gayunpaman, nakamit ko na ang isang Sunday second body. Kaya ngayon, alam ko na ang tungkol dito. Sabik para sa Kailan Awan, sinabi ni James, mag-elaborate. Nagpatuloy si Lysia, na nagpapaliwanag. Ang pangalan ng Forbidden Bloodshed ay nagmula kay Emperor Hongrong, na kilala rin bilang Emperor Yoden. Siya ay itinuturing na tagapagtatag ng dakilang lupang pangkasaysayan at parang isang Diyos para sa mga nilalang dito. Sa kanyang kamatayan, ang kanyang ginintoang katawan ay nagbago sa kung ano ang kilala ngayon bilang ang Great Historical Land. Mula ulo hanggang paa, ang kanyang katawan ay nag-evolve sa iba't ibang antas ng Forlet Land. Ang kanyang balat at laman ay nabuo sa isang porma sayon. Ang kanyang buhok ay lumaki sa flora. Ang kanyang mga meridian ay ang mga umaagos na ilog, at ang kanyang mga buto ay ang mga bundok. Tungkol sa Great Historical Land, ito ang ulo ni Emperor Yoden. Sina Yegor, Herodias, at Thea ay lumingon sa kanya na may nagtatakang ekspresyon. Medyo nahiya si James, nagulat na hindi sinasadyang nasabi niya ang tanong niya sa halip na makipag-telepathically kay Lysia. Awkwardly siyang tumawa at kumaway sa kanila. Biglang umalangaw muli ang tunog ng kampana. Matiyag ang nagpaliwanag si Lysia, ang Surageous Tower ay isa sa pinakadakilang kayamanan ni Emperor Yoden. Naniniwala siya na ang matalino ay hindi nalilito,
ang mabait ay hindi nababalisa, at ang matapang ay hindi natatakot. Dahil nakuha mo ang pagkilala sa tore, nangangahulugan ito na aprubahan ka ni Emperor Yarden. Kaya mong gamitin ang ilan sa kanyang mga kapangyarihan. Si James ay may ekspresyon ng hindi makapaniwala. Hindi nakakagulat na binanggit ni Lysia ang Aqua Soul sa ikatlong antas ng Forletland ay ang mga mata ng isang powerhouse. Kaya ito ang buong kwento. Pagkatapos ng pagkaunawa, nagtanong si James, paano ang 10 banal na templo? Ipinaliwanag ni Lysia, ang mga nagtatag ng 10 banal na templo ay ang 10 disipulo ni Emperor Yarden. Sa una, sila ay naliwanagan ng kataas-taasang landas. Sila ay itinalaga ng mahahalagang tungkulin sa Zymergy. Gayunpaman, hindi sila nasisiyahan na si Zymergy ay nabuksan sa ibang mga buhay na nilalang. Sa kalaunan, nagkaroon sila ng malaking salungatan sa mga kapangyarihan sa ilalim ng Supreme Path. Matapos matalo, pumasok sila sa Great Historial Land. Gayunpaman, taglay nila ang autoridad ni Emperor Yarden na suriin ang enerhiya at kontrolin, ang kapalaran ng mga nabubuhay na nilalang. Sa makatuwid, bumuo sila ng isang tunggalian sa Zymergy. Ang dalawang magkasalungat na panig, bagaman hindi magkatugma, ay kailangang magsama. Sa huli, ang kataas-taasang landas ay kinailangang isuko ang kapangyarihan. Nagresulta ito sa kasalukuyang estado, kung saan may mga landas na hindi ipinapatupad ng mga batas at autoridad ngunit walang pamamahala. Nang marinig ang paliwanag ni Lysia, sumimangot si James at nagtanong, kung gayon, ang mga pinuno ng 10 banal na templo ay mga banal na nilalang na nabuo sa pamamagitan ng mahalagang enerhiya. Walang kahit isang mortal sa kanila. Ang kanilang mga tagapagtatag ay talagang nabuo mula sa vital energy. Gayunpaman, hindi nila magawang lumikha ng bagong buhay gamit ang kanilang mga enerhiya. Tulad ng mga mortal, nagpakasal sila at nagkaanak. Kaya ano ang ginagawa sa kanila? Umirap si James, what the hell? Kaya't hindi ba sila ay katulad ni Herodias? Kahit na sila ay may marangal na katayuan, sila ay mga mortal din. Dahil magkaparehas lang naman tayo, bakit pilit nila tayong inaapi? Bulong ni Lysia, iba sila sa atin, okay. Ipinanganak sila sa Zeklan rank, ang ilan ay nasa Deklan rank. Samantala, tayo ay mga normal na nilalang o hayop. Isipin mo kung bakit naglakbay ang buntis mong asawa sa Great Historial Land para ipanganak sila. Ito ay dahil gusto niyang magkaroon sila ng mas mahusay na panimulang punto kaysa sa iba. Natigilan si James. Noong una, hindi niya maintindihan ang intensyon ni Thea. Kung alam niya ng maaga, hindi niya ito papayagan. Habang tinatamaan si Yegor sa tanong, lumingon siya kay Herodias at Thea. Ano ang tungkol sa kanila? Nagkibit-balikat si James at sumagot, masyadong risky na lumabas sila. Suriin muna natin. Kung tutuusin, kami ay mga lalaki at nagpout si Yegor at sinabing, at kami ay asawa ng mga pambihirang babae. Kami ay mga mababang buhay, at tungkulin naming protektahan sila. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, umalis sina James at Yegor sa Yereswan Genesis Bell. Si Herodias at Thea, na naiwan, ay nagkatinginan na parang tulala. Anong meron sa kanila? Nagkamali ba tayo sa kanila? Bulong ni Thea, anong kalokohan? Walang sino man ang nagsabi na sila ay mas mababa sa atin. Humalaklak si Herodias at sinabing, well, I sure did. Hindi naglakas loob si Yegor na magtaas ng boses sa harap ko. Pagkatapos ng pagmuni-muni sa pera, tumawa si Thea at sinabing, sa totoo lang, pareho. Sa pag-alis sa Yereswan Genesis Bell, sina James at Yegor ay agad na sinalubong ng marahas na hangin. Kahit na nasa 9th Zeklan rank sila, halos tanggayan sila ng unos. Pinatatag ni Yegor ang sarili gamit ang matuwid na aura, nakakuyom ang kanyang mga kamao habang sumisigaw, James. Sinusubukan din ba nitong ibalik tayo sa ating pinanggalingan? Hinimok ni James ang kanyang Marcy Ice Power at nakangiting sumagot, hindi tayo ipinanganak mula sa vital energy, at hindi rin tayo mga banal na nilalang. Hindi mangyayari iyon. Nang mga sandaling iyon, ang boses ni Yegor ay umalangaw sa pagmamataas. Nagkakamali ka. Kami ay mga Diyos. Ang pinakagwapong mga Diyos. Halika sa akin. Ibalik mo ako sa pinanggalingan ko.
Isang blankong titig lang ang naibigay ni James bilang tugon. Lumakas ang hangin, at nagdilim ang kalangitan na may nagbabantang pulang ulap habang ang walang tigil na kidlat ay sumabog sa kanilang paligid. Pinagtibay nina James at Yegor ang kanilang mga sarili habang nagpupumilit na mapanatili ang kanilang balanse. Bago pa humiwalay ang hangin, binombo sila ng mga kidlat. Kakaiba, hindi sila napinsala ng magulong eksena. Nang lumiwanag ang kalangitan, sinuri ni James ang kanyang katawan at tumawa. Wow! Naging Diyos ba talaga tayo? Bamulong si Yegor, kalimutan ang pagiging mga Diyos. Wala na ang mga damit namin. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, at isang pulang damit ang nakapulupot sa kanyang katawan. Biglang umalangaw-ngaw ang isang misteryosong boses sa mapayapang kawalan, "Not bad." Ito ay dalawang mortal. Dahil nakarating sila dito, ito ay isang pagpapala para sa kanila. Nagpalitan ng tingin sina James at Yegor sa pagkalito. Sa susunod na sandali, nawala sila sa lugar. Natuklasan ni James na siya ay nasa loob ng isang kuweba nang imulat niya ang kanyang mga mata. Samantala, si Yegor ay wala kahit saan. Lumapit si James upang hawakan ang kanyang paligid, tumitingin sa paligid na may pagkamangha. Mga kulay abong ulap at libo-libong kampana na tumutunog. Sa itaas ng Genesis Power ay makikita mo ang Marcy Ice Combat Form. Biglang umalangaw-ngaw sa loob ng kuweba ang isang mapang utos at matunag na boses, na ikinagulat ni James, na pinagmamasdan ang kanyang paligid. Agad niyang itinaas ang kanyang bantay, hinahanap ang may-ari ng boses. Dahil naabot mo na ang unang kalahati, bakit hindi harapin ang huling kalahati? Tanong ng boses. Sa pagharap sa tanong, kumunat ang noo ni James. Pinigilan niyang sumagot at iniba ang topic. Ikaw ba si Emperor Yarden? Ako ang nagtatanong, tugon ng tinig. Mahinahong tanong ni James, kailangan bang pagsamahin ang Declan Mahayana at ang pagkakakilanlan bilang ang pinili? Oo, paninindigan ng boses. Kung gayon, hindi ko ito kailangan, sabi ni James na may walang pakialam ng ngiti. Nanunuya ang marilag na boses. Hindi mo kailangan. Napagtanto mo ba kung gaano karami ang nagtiis ng matinding paghihirap dahil sa Declan Mahayana? Gaano karaming mga banal na nilalang ang nakipaglaban upang maging ang pinili? James muttered solemnly, pasok man ako sa Declan rank o hindi, wala akong pakialam. Kailangan ko lang ng lakas para talunin si Yeria. As for being the chosen one, hindi ko pa rin maintindihan ang kahalagahan ng role. Sa paglabas ng mga salitang ito sa kanyang mga labi, ang marilag na boses ay biglang humagalpak ng tawa. Ang mga tagaloob ay madalas na naguguluhan, ngunit nakikita ng mga nanunood ang sitwasyon. Kung hindi ko alam ang tungkol sa pagkatao mo, maghahinala ako na naglalaro ka at nag-withdraw ka bilang diskarte para umasenso. 2/3. Mabigat ang papel mo. Ikaw ay nakatayo bilang isang natatanging pag-iral sa gitna ng mga mortal, dala ang lahat ng kanilang pag-asa. Hindi ka ba nakakaramdam ng kaunting responsibilidad sa kanila? Nagkibit balikat si James at sinabing, may utang ba ako sa kanila? Ang asawa at mga kapatid ko lang ang inaalala ko. Pero kauri mo pa rin sila. Paano kung nais nilang yakapin mo ang landas ng pagiging pinili? Bumagsak si James sa isang mapagnilay-nilay na katahimikan. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ng boses, nakakuha ka na ng dalawang makapangyarihang puwersa, ngunit tinatanggihan mo silang pagsamahin dahil lamang sa isang pangako. Ipakita mo sa akin. Tatayain ko sila at papayagan kang tuparin ang pangako. Gayunpaman, bilang kapalit, sana ay tanggapin mo ang pagkakakilanlan bilang ang pinili na landas at kumpletuhin ang misyon na ibinigay sa iyo. Kumunot ang noo ni James at sinabing, hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Ako kahit anong sabihin mo ako. Bakit nahuhumaling sa mga pagkakakilanlan? Sagot ng boses. Tumigil sa pagpupumilit si James, naiintindihan na niya ang sagot. Maingat na hinimok ni James ang Historial Soul Pearl at Marcy Ice Soul Pearl mula sa kanyang spatial storage. Pagkatapos, hiniling niya, pakiusap, tasahin mo sila, sir. Sumagot ang boses, dapat mong pag-isipang mabuti ito. Mayroon lang akong 3 mahahalagang antas ng enerhiya na magagamit dito. Kung hindi sila kwalipikado para sa pinakamababang antas, sila ay masisira sa sarili at hindi na mababago. Tinanong ni James, si Xerxo, Yitro,
At soma ba ito? Talaga, noong nakaraan, hindi ko personal na tinasa ang mga vital energies. Ang 10 alagad ko ang nag-asikaso. They had their ways of doing it, and I never intervened, sabi ng boses. Hindi ko ibig sabihin na maliitin o I discriminate. Ito ay katotohanan lamang. Natahimik ulit si James. Inilatag ni Emperor Yarden ang malupit na katotohanan. Malamang na natukoy na niya ang mga antas ng Marcy Ice at historical power. Naunawaan ni James na malamang na ito ay isang psychological test. Iminumungkahi ko na pagsamahin mo ang dalawang puwersa at magpatuloy sa pagtatasa. Kabanata 6716. Sumimangot si James nang may tipid ng ngiti, the higher you aim, the better the results, no? Matalino. Umalangaw-ngaw ang boses ni Emperor Yarden. Nakangiting sabi ni James, hindi ko sila pagsasamahin. Pinagkatiwalaan ako sa misyong ito at tapat ako dito. Gusto kong gawin ito gaya ng hinihiling kaya tinutupad ko ang tiwala nila. Nagtanong si Emperor Yarden, medyo tiwala ka, ha? Mahina hong tumugon si James, lubos akong naniniwala na tayong mga mortal na nilalang ay hindi mas mababa kaysa sa mga banal na nilalang. Kaya naman naglalakbay ako sa Great Historical Land. Higit pa rito, mula nang likhain ang dalawang kapangyarihang ito, palagi silang nagkakasalungatan, na nagresulta sa pagkamatay ng mga walang kwentang tao na may talento. Binago nito ang dynamics ng Greater Realms, iniwan ang mga mortal na nilalang na natanggalan ng dignidad, kapalaran, at lakas. Ngayon, dumating na ang oras para magkaroon ng panalo ang dalawang kapangyarihang ito. Ito ay pararangalan ng mga inaasahan ng kanilang mga tagapagtatag at magbibigay ng aliw sa mga nilalang na nahulog at nakipaglaban ng walang tigil para sa layuning ito. Tumawa si Emperor Yarden nang marinig ang deklarasyon ni James. Ikaw ay mabait, matuwid, matalino at matapang. Binago mo ng buo ang opinyon ko sa mga mortal na nilalang. Tutuparin ko ang hiling mo ngayon. Gayunpaman, ang kalalabasan ng pagtatasa ay magdedepende lamang sa kalidad ng kung ano ang ipinakita. Walang makakaimpluwensya dito. Nang matapos ang pagsasalita ni James, dalawang napakalawak na dugong pulang sinag ng liwanag ang tumawid sa soul pillars mula sa kanyang mga kamay, mabilis na ginawang kambal na haligi ng liwanag ang mga ito sa kanyang harapan. Sa sumunod na sandali, ilang dugong pulang enerhiya ang umahan patungo sa soul pearls mula sa bawat direksyon, binalot ang mga ito sa isang makinang na display na kumikinang sa kidlat at umalangaw-ngaw sa kulog. Ang panuurin ay napakatindi na kahit na si James, na hindi nababahala, ay hindi maiwasang protektahan ang kanyang mga mata gamit ang kanyang mga kamay laban sa labis na liwanag. Ungol. Umalangaw-ngaw ang cacophony ng mga ibon at hayop na nagpapadala ng mga panginginig ng boses sa buong kuweba, nanginginig ang mga pader nito, at nagbabanta sa mismong tela ng pag-iral. Sa kabila ng kaguluhan, nagpatuloy ang pulang dugo na liwanag, na bumabalot sa dalawang butil ng kaluluwa ng isang elemental na bagyo ng kidlat, yelo, apoy, at ambon ng tubig. Ang mga perlas ay lumago ng mas maliwanag sa ilalim ng proseso. Samantala, naramdaman din ni Thea at Herodias, na nasa loob ng Yereswan Genesis Bell ang panginginig. Mabilis nilang hinikayat ang kanilang mga kapangyarihan upang patatagin ang kanilang katayuan. Naguguluhan, nagtanong si Herodias, ano itong ginagawa nila sa labas, na nagiging sanhi ng kaguluhan. Si Thea, na nakabalot sa kanyang dark heavenly path power, ay mabilis na sinangga ang kanyang sarili at ang kanyang mga anak, umiling-iling ang kanyang ulo bilang tugon. Parang guguho na ang langit. Bulalas ni Herodias, nanginginig ang kanyang boses. Ang lupa ay yumanig, at isang kakaibang kababalaghan ang pumuno sa kalangitan. Tila ang espasyo mismo ay mapupunit na. Mabilis silang nagsumite ng supernatural powers upang labanan. Galit na sumigaw ang matandang babae na may sideburn, nagdudulot ng gulo ang hamak na iyon. Nagsalubong ang kilay ni Tuvia. Mukhang appraisal ito ha. Siya ay isang mababang tao kung tutuusin, kaya imposible para sa kanya na ma-appraise ang kanyang kapangyarihan. Pumayag naman si Tuvia, namumungay ang mga mata sa pag-iisip. Kabanata 6717. Tumaas ang isang kilay ni Zenda, at puno ng paghamak ang kanyang puso. Ang dalawang ito ay nanatili sa awtoridad ng napakatagal,
na sa kalaunan ay lumayo sila sa realidad at nakalimutan kung sino ang nagbigay ng pamamaraan ng vital energy appraisal sa kanila. Nagsimula siyang mag-alala sa pag-iisip na natagpuan ni James si Emperor Yarden. Kung personal niyang gagawin ang pagtatasa, ang mga kahihinatnan ay magiging sakuna para sa kanila. Samantala, ang mga pagyanig ay hindi limitado sa unang 4 na antas ng Forlot Land. Ang Greater Realms at maging ang Zymergy ay nakararanas ng marahas at mabilis na pagyanig, na parang tinamaan ng lindol. Ang mga nilalang at buhay na nilalang ng The Greater Realm ay kinuha ng gulat, at nagkalat kung saan-saan. Ang mga may mas mataas na ranggo ng paglilinang ay umakyat sa kalangitan para sa isang mas mahusay na pananaw, ngunit walang makatiyak sa sanhi ng hindi inaasahang kaguluhan. Sa ilalim ng hindi kilalang mga pangyayari, sila ay naging magulo. Ang mundo ay nahawakan ng isang magulong kaguluhan habang ang mga halimaw, espiritual na hayop, at mga ibon ay naging hindi pangkaraniwang nabalisa, na lumalabas sa kanilang karaniwang teritoryo upang maglunsad ng mga pag-atake sa mga buhay na nilalang. Sa Tai Chi Grand Temple sa 31 langit, si Kadira, ang gumaganap na gobernador ng Yang, ay tumayo sa gitna ng mga pagyanig, na nagpahayag ng pagkagulat at pagkalito. Samantala, si Ilva, ang gumaganap na gobernador ng Ying, ay nagmulat ng kanyang mga mata at mahinahong sinabi, mukhang ang dakilang lupang pangkasaysayan ay tinatasa ang mga bagong kapangyarihan. Lumapit sa kanya si Kadira at nagtanong, paano ka nakakasigurado? Mahinahong sabi ni Ilva, hindi mo ba nararamdaman ang panginginig? Natatakot ako na hindi tayo sa 33 heavens ang nakakaranas nito. Napabuntong hininga si Kadira, wala pang nangyaring ganito sa mga nakaraang pagtatasa. Kaya bakit? Sumabad si Yiva, at sinabing, maaari lamang itong mga hulugan na ang kapangyarihang sinusuri ay mas malakas kaysa dati. Baka nasa Soma Declon rank. Nanlaki ang mata ni Kadir. Ang ranggo ng Soma Declon. Kahit sa Zymergy, kakaunti lang. Ito. Tumingin sa kanya si Ilva at sinabing, hindi mo mapipigilan ang hindi maiiwasan. Biglang natigilan si Kadira, baka sa mukha niya ang pagtataka. Sa madilim, marilag na bulwagan ng palasyo ng batas sa 36 na langit, isang binata na nakasuot ng ginintoang damit ay maingat na nakatingin sa mga panginginig sa di kalayuan. Nakapasok na siya sa dakilang lupang pangkasaysayan. Sa likod niya, isang magandang babae ang nagtanong, sino ang sinasabi mo, sir? Sumagot ang binata, isang matandang kaibigan. Hindi ko inaasahan na ganoon kabilis ang pag-improve niya. Nanlaki ang mga mata ng magandang babae nang mapagtanto. Ang tinutukoy mo ba ay ang pinili? Lumingon ang binata at nakangiting sinabi, ang bilis mo naman Kasia. Umiling ang binata at nagbitiw na sabi, kalokohan. Minsan naisip ko para sa kapakanan ng ating pagkakaibigan, may maitutulong ako. Pero ngayon, malinaw na hindi kailangan ang kilos ko. Sa kanyang potensyal, sa kanyang kalooban, sa kanyang karunungan, at sa kanyang pagkatao, hindi niya kailangan ang tulong ng sinuman. Mag-isa, kaya niyang pukawin ang kaguluhan sa Greater Realms at Zymergy. Pagkatapos ay naglakad siya patungo sa pintuan, nakapulupot ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran. Nakangiti siyang tumingin sa langit. Ang maghahirap ay si Yeria. Siya ay nasangkot sa mga puwersa na hindi niya mabilang, at ang mga susunod ay magiging isang kakilakilabot na kaguluhan. Pinagmasdan ni Cassie ang likod ng binata, nag-aalangan siyang magsalita. Kabanata 6718. Sa gitna ng forbidden bloodshed ng Great Historial Land, hindi alam ni James ang mga kaguluhang naidulot ng kanyang mga aksyon. Tumayo siya, nabigla sa pambihirang panoorin sa harapan niya, habang unti-unting umuurong ang magulong enerhiya. Sa sandaling ang mga kapangyarihang pulang dugo ay ganap na nawala, ang dalawang kaluluwang perlas, na ngayon ay nagniningning ng isang banal na kinang, ay nagsimulang lumipad na may isang matunog na tila umaalingaw-ngaw. Congratulations, binata! Ang Marcy Eyes at Historial Powers ay tinaya bilang Xerxo rank. Mula ngayon, ang mga naglilinang ng mga kapangyarihang ito ay maaaring makapasok sa Declan rank. Si James, na inabutan ng alon ng kagalakan, ay humakbang pasulong at hinawakan ang mga perlas ng kaluluwa. Ang kanyang mukha, na minarkahan ng mga gwapong katangian, ngayon ay may ekspresyon ng walang pigil na kagalakan at tagumpay.
Si Marcy Ice at Historial Powers ay nasa gitnang vital energies na ngayon. Ito lamang ay isang malakas na pagganyak para sa mga mortal na nilalang na umunlad. Ito ay nakakumbinsi na ipinakita na sa sandaling sila ay nasa kapayapaan, ang kanilang kapasidad para sa sariling nilikha na mga kapangyarihan ay maaaring karibal sa mga banal na nilalang. Sa sobrang emosyon, tumungala si James sa kisame ng kuweba na nababalutan ng pulang ambon at sinabing, "Salamat, sir." "Nagpapasalamat ako." Mahina hong sinabi ni Emperor Yarden, "Hindi na kailangang magpasalamat sa akin. Pinalawak mo ang aking pananaw sa mga buhay na nilalang ng Greater Realm." Si Yanni at Harper ay talagang pambihirang pag-iral sa mga mortal na nilalang. Ang kanilang katalinuhan, integridad, at pag-iintindi sa kinabukasan ay nalampasan ang aking mga inaasahan. Hawak ang dalawang nasuri na Soul Pearls, humarap si James sa pasukan ng kuweba at tuwang-tuwang napabulalas. "Narinig mo ba iyon, Sir Yanni, Sir Harper? Ang mga kapangyarihang ginawa mo ay nasa Xerxo rank. Maaari silang makapasok sa Declan rank. Ang iyong mga kapangyarihan ay hindi mas mababa kaysa sa mga banal na nilalang." Napaluhod si James at itinaas ang mga perlas ng kaluluwa. Sumigaw siya, "Sa mga ninuno na nagsakripisyo sa pakikibaka para sa dalawang kapangyarihang ito, maaari na kayong magpahinga sa kapayapaan. Mula sa araw na ito, ang dalawang kapangyarihang ito ay maaring makapasok sa Declan rank." Nang makita ang nasa sabik na ekspresyon ni James, biglang ngumiti si Emperor Yarden at nagsabi, "Ngayon, maaari mong pagsamahin ang dalawang puwersa." Itinaas ni James ang kanyang ulo at nagtanong, "Kung pagsasamahin ko ang dalawang kapangyarihan, papasok ba ako sa Declan rank?" Napangiti si Emperor Yarden, "Oo, ngunit mararating mo lamang ang tuktok ng Yitro Declan rank. Hindi sapat na makapasok sa Soma Declan rank, at malayo pa ito mula sa Declan Mahayana." Napangiti ng mahina si James at sumagot, "Aware ako na hindi ko pa lahat ng requirement sa Jadhe tablet. Sa katunayan, ang paghahangad sa Declan Mahayana ay malayo pa rin." Tumayo si James at sinabing, "Pero Senyor, matatalo ko ba si Yeria sa pamamagitan ng pagsasama ng dalawang puwersa?" Ngumuso si Emperor Yarden sa tanong niya. Pinindot ni James, "Pwede ba?" Mahina hong sinabi ni Emperor Yarden, "Hindi ko pa nakita si Yeria." Pagkatapos magsalita ni James, isang dugong pulang ilaw ang kumislap sa kuweba at nagkatawang tao. Matangkad at matipuno ang lalaki, nagbibigay ng dominanteng aura. Hindi man nakikita ni James ang kanyang hitsura, nakaramdam pa rin siya ng takot. Biglang nagtanong ang lalaki, "Gusto mo bang maging alagad ko, binata?" Sumigaw si James, "Ikaw ba si Emperor Yarden?" Sumagot ang lalaki, "Ang Emperor Yarden ay isang pag-iral ng nakaraan at hindi na muling bubuhayin. Gayunpaman, ang mga turo ng Bloodshade Sect ay dapat ipasa." Natigilan, nagtanong si James, "Hindi ba ang iyong pilosopiya ay ibalik ang mga landas at mga banal na nilalang sa kalikasan?" Kabanata 6719. Tinanong ng lalaki, "Ano sa palagay mo? Pwede ba?" Kalmadong sagot ni James, "I doubt I can see eye to eye with you, sir. Ngunit, maaari kong ipagmalaki na sabihin na maaari kaming magbahagi ng isang katulad na pagkakaunawaan." Napaangat ang ulo ng lalaki sa sarap at humagalpak ng tawa. "Hindi ako makapaniwala na sa wakas ay dumating na ang oras pagkatapos kong maghintay ng maraming taon." Lumingon naman si James. Kahit na hindi niya makita ang mukha ng lalaki, mayroon siyang napakalaking presensya. "Ipapamahagi ko sa iyo ang panghabang buhay kong kaalaman. Ngunit una, kailangan mong gawin ang 3 bagay para sa akin." Sabi nung lalaki. Magalang na sinabi ni James, "Paki-enlighten me, sir." Makapangyarihang pinuri ng lalaki, "Dapat kang lumuhod at kilalanin ako bilang iyong Panginoon bago ako magpaliwanag." Nakangiti at umiling-iling na tumugon si James, na desididong tumanggi, "Kung hindi mo isisiwalat ang 3 gawain, dapat akong magalang na tanggihan, dahil hindi ako nangangako sa mga pangakong hindi ko matutupad." Marahas na umikot ang pulang dugong aura ng lalaki ngunit pagkatapos ay humupa sa katahimikan. Sa kabila ng kanyang pagpupursige, nakaramdam si James ng kaba. Pagkatapos ng lahat, ang pagtanggap ng legacy ng Emperor Yarden ay isang panaginip. Para kay James, ang pagkakaroon ng manang ito ay maaaring magtaas sa kanya ng higit pa kay Yeria.
Marahil siya ay maaaring maging kalaban laban sa mga powerhouse ni Zymergy. Gayunpaman, nanatili si James sa kanyang mga prinsipyo. Tumanggi siyang gumawa ng walang kabuluhang mga pangako, na naakit ng pag-asam ng napakalaking kapalaran. Matatag siyang naniniwala na ang hindi pagtupad sa isang pangako, anuman ang kakulangan ng mga epekto, ay magtataksil sa kanyang budi isang resulta na hindi niya matatanggap. Tinuro ng lalaki si James at sinabing, "Napakatigas ng ulo mo, pero hinahangaan ko. Tinutupad mo ang iyong salita at sineseryoso ang mga pangako. Sige, sasabihin ko sa iyo ang mga kondisyon ko bago ka magdesisyon." Tumingin sa kanya si James at nakinig ng mabuti. Patuloy niya, "Una, kailangan kitang maglinis. Mayroon akong 10 alagad sa ilalim ko na may iba't ibang uri ng supernatural powers. Ako ang orihinal na nagsanay sa kanila, umaasa na mas mapaglilingkuran nila ang paglago ng Greater Realm at isulong ang aking mga turo. Salungat sa aking mga mithiin, pumasok sila sa Zymergy, kumuha ng mahahalagang posisyon, at bumuo ng sariling kamalayan." Muli, itinuro ng lalaki si James at sinabing, "Ibibigay ko sa iyo ang Bloodshade Token para tulungan akong ituwid ang Bloodshade Sect. Patayin ang sinumang sumuway." Pagkatapos magsalita, ikanaway niya ang kanyang kamay, at isang nagliliyab na purple na token ang lumitaw sa paningin. Ramdam ni James ang walang hanggan na kapangyarihan na nagmumula rito na para bang agad siyang ubusin ito. Maingat niyang inabot at hinawakan iyon. Pagkatapos, sumiklab ang lilang apoy mula sa kanyang mga kamay. Ang nakakapasong init ay tila kayang sunugin ang anumang bagay sa dinadaanan nito. Ramdam na ramdam niya ang napakalaking kapangyarihan na umaagos sa loob niya, hindi naiwasang mamangha si James sa laki ng puwersang kontrolado niya ngayon. Matapos makuha ang supernatural power, itinaas ni James ang kanyang ulo at nagtanong, "Ano ang pangalawang kondisyon?" Sumagot ang lalaki, "Susunod, kailangan kong linisin mo si Zymergy. Naiintindihan ko na wala kang pagnanais para sa kataas-taasang landas at lubos na nagmamalasakit sa Greater Realms. Umunlad ka sa kalayaan at hindi mapipigilan. Ang kataas-taasang landas ay pagkakalooban ng malaking responsibilidad. Ngunit una, ang kanyang pasya ay dapat na matigas, ang kanyang mga kalamnan at buto ay pagod at ang kanyang katawan ay nagugutom. Sa huli, kailangan niyang mawalan ng laman at maubos." Kabanata 6720. Si Emperor Yarden ay napakalakas at nakakabasa ng isip, na nagpapahintulot sa kanya na tiyak na matukoy ang kahinaan ni James. Sa katunayan, bagaman lubos na hinihiling ni James ang kaligtasan ng kanyang pamilya, siya rin ay isang taong may malalim na paniniwala sa moral. Siya ay may kabayanihang espiritu na naghahangad na humanap ng hustisya para sa kanilang mundo. Marahil kahit na si James ay hindi pa lubos na nakilala ang mga aspeto ng kanyang pagkatao, ngunit madaling nakita siya ni Emperor Yarden. Sinabi ni Emperor Yarden, "Ang batayan ng pag-ibig ay ang kaayusan ng mundo." Sa ating taas, sino ang hindi naghahangad na ituloy ang mga larangan ng kalayaan at kadalian? Tulad ng ako, sa kabila ng pagkamatay ko maraming taon na ang nakalilipas, nakikita ko pa rin ang aking sarili na nakaugnay sa buhay na mundo. Sino ang makakahiwalay sa mga makamundong gawain? Ang pagiging bukas isip at pagnanais na wala ay mahusay. Gayunpaman, ang pagiging ganap na walang malasakit sa mga pagdurusa ng mundo ay nag-aambag din sa kawalang katarungan at nagpapahintulot sa kasamaan na meneg. Pumikit si James at pinag-isipan ang mga sinabi ni Emperor Yarden. Parang nahawakan na niya ang ilan sa mga iyon pero kulang pa rin ang essence. Sa panahon ng prosesong ito, ang karunungan na ibinigay sa kanya ay nakataas at humipo sa kanyang kaluluwa, na nakapagpapaalaala sa isang malalim at nakapagbibigay liwanag na panayam. Matapos ang ilang sandali ng tahimik na pagmuni-muni, dalawang sinag ng banal na liwanag ang lumabas sa kanyang katawan. Pagkatapos, binuksan niya ang kanyang mga mata. Ano ang pangatlong kondisyon? Sakupin ang posisyon bilang kataas-taasang landas, at reformahin ang kataas-taasang batas. Matapos ang lahat ng mga taon na ito, oras na ang isang tao mula sa Bloodshade Sect ay umupo sa ganoong posisyon. Sagot ni Emperor Yarden. Natigilan si James. Hindi mo kailangang balikitan ang mga responsibilidad, ngunit dapat mong sakupin ang posisyon kahit na ano. Ito ang pinakaugat ng kaguluhan ni Zymergy.
Hanggat ang posisyon ay hindi nakuha, ang mga kaguluhang ito ay magpapatuloy at hindi kailanman ganap na malulutas. James asked with a helpless smile, the supreme path. Ito ba ay isang posisyon na maaaring kunin ng sinuman? Sumagot si Emperor Yarden, iba ka. Ikaw lang ang pinili sa mga mortal na nilalang, na nagbibigay sa iyo ng lahat ng karapatang umakyat sa posisyon. Nagulat na tanong ni James, ilan ang qualified para dito? Mahinahong sumagot si Emperor Yarden, ikaw lang ang kandidato sa lahat ng mortal na nilalang. May dalawa mula sa Zymergy at isa sa Great Historial Land. So bukod sa akin, tatlo pa. Sino sila? Kumunot ang noo ni James. Ibinunyag ni Emperor Yarden, kilala ko lang ang nasa Great Historial Land. Siya ang young lady ng Horvatat Temple, si Marcy Anel. Tungkol naman sa mga kandidato ng Zymergy, hindi ako sigurado. Ang katayuan ng pagiging pinili ay Katanji Tangi, at imposibleng mahulaan sila. Kinilala ni James ang Horvatat Temple. Noong una siyang pumasok sa Great Historial Land, nakatagpo siya ng dalawang elder mula sa Horvatat Temple na kumilos bilang mga sugo, para lamang silang itaboy ng mga individual mula sa Zazen Temple. Ang paghahayag na ang Horvatat Temple ay mayroong isa pang pinili, si Marcy, ay matatag na nakaangkla sa alaala ni James. Tumingin si Emperor Yarden kay James at sinabing, inilatag ko na ang aking tatlong kondisyon. Ikaw na ang sumagot. James responded solemnly, wala akong issue sa first two. Gayunpaman, ang pangatlo ay hindi lamang tungkol sa kung kaya ko. Talagang hindi ko nais na ituloy ito. Sumagot si Emperor Yarden, tulad ng nabanggit ko, hindi mo kailangang gampanan ang mga responsibilidad. Kailangan ko lang na sakupin mo ito. Kapag nakuha mo na ito, maaari mong muling hubugin ang mga kataas-taasang batas ayon sa iyong nakikitang angkop, at kung kanino mo pipiliin na ipasa ang autoridad pagkatapos ay ganap na nasa iyo. Nahulog si James sa tahimik na pagmumuni-muni. Napakaganda ni Emperor Yarden para maging totoo. Kung madali kong makuha ang posisyon, hindi ko kailangan ng anumang tulong. Wala pa ako sa Declan rank, kaya paano ako makontento para dito? Na may kaunting pag-aalala, tumangala si James at nagtanong, dahil ang dakilang lupang pangkasaysayan ay mayroon ng pinili, bakit ako ang humingi ng tulong sa halip na sa kanya? Sumagot si Emperor Yarden sa isang tanong, ayaw mo bang maging alagad ko? Natigilan si James. Maya-maya, nagbitiw siya ng hininga. Tulad ng inaasahan mula sa isang taong umiral mula noong sinaunang panahon. Hikayati ni Emperor Yarden, kung papayag ka kaagad sa tatlong gawaing ito, agad kong ililipat ang aking kapangyarihan sa iyo. Pagkatapos mong pagsamahin ito sa Marcy Ice at Historial Power, mapupunta ka man lang sa Soma Declan rank, na sapat na para mahawakan kahit ang pinakamatinding krisis. Hindi man lang banta si Yeria sa iyo. Ang panukala ay lubhang nakatutokso. Lumuhad siya sa lupa at sinabing, salamat sa pagkakataon, guro. Saglit na natigilan si Emperor Yarden sa biglaang pagpapasya ni James. Kaagad pagkatapos, tumawa siya ng may pagmamalaki at tuwang-tuwa. Tumuwid si James at nagtanong, dahil naging disipulo mo ako, maaari kong malaman kung ikaw ay Emperor Yarden. Oo, at hindi. Ang aking pangunahing sarili ay namatay na. Isa lang akong kaluluwang namamalagi. Bagamat maaaring hindi ko mailipat ang lahat ng aking kapangyarihan, maaari kong ibigay sa iyo ang kalahati nito. Naisip ni James sa kanyang sarili, isa pang natitirang kaluluwa. Gayunpaman, iyon ay medyo kahanga-hanga. Kumunot ang noo ni Emperor Yarden, may nakitang kakaiba sa kahilingan ni James. Gayunpaman, tumango pa rin siya bilang pagsang-ayon. Umupo si James, pagkatapos ay sinimulang himukin ang kanyang Historial at Chaos Essence na isama ang Marcy Ice at Historial Soul Pearls. Nagsimulang umikot ang dalawang Soul Park, naglalabas ng nakakasilaw na mga ilaw. Biglang namagitan si Emperor Yarden. Sa mabilis na galaw ng kanyang kamay, sumigaw siya, tumigil ka. Hindi mo maaaring pagsamahin ang mga ito ng ganoon. Sisirain mo sila. Nagulat, itinaas ni James ang kanyang ulo at nakitang inaalis ni Emperor Yarden ang mga perlas ng kaluluwa.